Minsan ba ay nakaupo ka sa inidoro ng napakatagal at hirap na hirap kang dumumi kahit anong ire ang gawin mo? O kaya naman madalas kang kinakabag, parang laging puno ng hangin ang tiyan mo at minsan kapag dumumi ka, napapansin mo na may kasamang patak ng dugo? Siguro iniisip mo na normal lang ito. Baka nakakain ka lang ng maanghang o baka kulang ka lang sa tubig. Madalas sinasabi natin na baka simpleng almoranas lang ito, kaya may dugo. O kaya ay sadyang mabagal lang ang panunaw mo, kaya 2 o 3 araw ka bago makapunta sa banyo. Bibili ka ng pampadumi sa butika, iinom ka ng tsaa para lumambot ang dumi, tapos pag nakaraos na iisipin mo, ayos na ang lahat. Pero paano kung sasabihin ko sa'yo na ang simpleng paghihirap mong ito sa pagdumi ay isa na palang malakas na babala ng katawan mo? Paano kung ang akala mong simpleng kabag o almoranas ay isa na palang tahimik na bukol na unti-unting lumalaki sa loob ng bituka mo? Pakinggan mo ako mabuti dahil ang pag-uusapan natin na yon ay isang sakit na napakagaling magtago. Ito ang cancer sa malaking bituka o colon cancer. Dati kapag narinig mo ang salitang colon cancer, iisipin mo agad na sakit ito ng mga matatanda. Sakit ng mga lolo at lola na nasa 60 o 70 anyos na. Pero bilang isang doktor, nakikita ko ang isang nakakatakot na pagbabago ngayon sa mga ospital. Araw-araw dumarami ang mga pasyenteng isinusugod sa emergency room o nagpapakonsulta sa klinik na nasa edad 20-30 o 40 anyos pa lang. Pero mayroon ng stage 3 o stage 4 na colon cancer. Pabata ng pabata ang tinatamaan ng tahimik na mamamatay tao na ito dahil sa modernong pamumuhay at mga kinakain natin araw-araw na puro proseso at puro chemical. Ang pinakamasakit na katotohanan dito ay madalas huli na kung malaman ng pasyente na may cancer sila dahil napakadaling nilang baliwalain ang mga maliliit na sintomas. Akala nila ay normal lang ang hindi dumumi araw-araw. Akala nila ay normal lang ang laging bloated. Kaya sa video na ito, gusto kong buksan ang isipan mo. Gusto kong iligtas ang bituka mo bago ka pa humantong sa operasyon, kung saan puputulin ang bituka mo at ilalabas sa tiyan mo para doon ka na dumumi sa isang plastic bag habang buhay. Isa-isahin natin ang 5 pinakamahalagang warning signs ng sakit sa bituka na hinding-hindi mo dapat i-ignore kailanman. Ang unang warning sign ay ang biglaang pagbabago sa iyong bowel habits o nakasanayang pagdumi na tumatagal ng higit sa ilang linggo. Ang bawat tao ay may sariling normal na routine. May iba na araw-araw dumudumi sa umaga. May iba naman na bawat ikalawang araw. Pero kung mapapansin mo na bigla na lang naging napakatigas ang dumi mo at hindi ka makabawas ng maayos sa loob ng mahabang panahon o kaya naman ay nagpapalit-palit ito, bigla kang magtatae ng ilang araw tapos biglang magiging constipated na naman ito, ay isang malaking red flag. Lalo na kung napapansin mo na ang hugis ng dumi mo ay nagbago. Kung dati ay buo ito at malaki, tapos na yon ay naging kasing nipis na ng lapis o parang mga baliliit na tae ng kambing, ito ay malinaw na sinyales na may nakabara sa daanan. Ang dumi mo ay nagiging manipis dahil pinipilit nitong dumaan sa isang masikip na butas kung saan may lumalaking bukol o tumor na nakaharang sa loob ng iyong bituka. Ang pangalawang warning sign na madalas ipagwalang bahala ng marami dahil sa hiya ay ang pagdurugo mula sa puwit o ang pagkakita ng dugo sa iyong dumi at sa inidoro. Maraming Pilipino ang kapag nakakita ng dugo sa tae nila, iisipin agad na may almoranas o hemorrhoids sila. Totoo naman na ang almoranas ang pinakamadalas na dahilan ng pagdurugo, pero hindi mo dapat ina-assume ito nang walang pagsusuri ng doktor. Paano mo malalaman ang pinagkaiba? Madalas ang dugo ng almoranas ay sariwa matingkad na pula at pumapatak matapos mong dumumi dahil sa sugat sa labasan. Pero kung ang dugo ay nakahalo mismo sa loob ng dumi mo, o kaya ang dumi mo ay nagiging kulay itim na parang alkitran, o parang dinuguan ito, ay isang napakadelikadong senyales na may nagdurugo sa loob ng bituka o sikmura mo. Ang bukol ng cancer sa bituka
ay napakadaling dumugo, lalo na kapag nadadaanan ng matigas na dumi. Kaya kung may dugo, huwag kang mahiya. Huwag mong itago, sabihin mo agad sa doktor. Ang pangatlong warning sign ay ang pakiramdam na parang laging hindi tapos ang pagdumi mo. Ito yung kinatawag namin sa medisina na tenesmus. Uupo ka sa inidoro, ire ka ng ire, may lalabas na konti, tapos tatayo ka dahil akala mo tapos na. Pero pagkatapos ng ilang minuto, pakiramdam mo ay natatae ka na naman. Pero kapag bumalik ka sa banyo, wala namang lumalabas. Nangyayari ito dahil ang bukol na tumutubo sa may dulo ng bituka o rectum mo ay nagbibigay ng peking signal sa utak mo. Iniisip ng otak mo na may dumi pang kailangang ilabas dahil may nakakapa siyang malaking bagay doon. Pero sa totoo lang, hindi dumi yun, kundi ang mismong cancer na lumalaki. Ang pang-apat na warning sign ay ang madalas at walang tigil na pananakit ng tiyan pamimilipit at matinding kabag na hindi nawawala kahit uminom ka ng gamot. Hindi ito yung simpleng sakit ng tiyan dahil nasira ang kinain mo at mawawala rin pagkatapos mo magbawas. Ito yung sakit na pabalik-balik, lalo na sa ibabang bahagi ng tiyan na parang laging may hangin na naiipit at hindi makalabas. Kapag may bumabara sa bituka mo, hindi lang dumi ang naiipon, kundi pati na rin ang mga gas na ginagawa ng bakterya sa tiyan mo. Dahil hindi makalabas ang hangin, nababanat ng husto ang bituka mo at ito ang nagdudulot ng matinding pananakit at cramps. Kung palagi kang bloated at kailangan mo laging magluwag ng sinturon kahit hindi ka naman busog, huwag mong isipin na normal na kabag lang yan. Ang panlimang warning sign na kapag naramdaman mo ay ibig sabihin medyo malala na ang sitwasyon ay ang biglaang pagbagsak ng timbang at matinding pagkapagod kahit hindi ka naman nagda-diet. Kung napapansin mo na lumuluwag ang mga damit mo, pumapayat ka ng mabilis at laging maputla ang mukha mo, ito ay dahil kinakain ng tumor ang mga nutrisyon na dapat sana ay para sa katawan mo. Kasabay nito ang unti-unting pagdurugo sa loob ng bituka mo na hindi mo nakikita ay nagiging sanhi ng matinding anemia, kaya palagi kang hinihingal at walang lakas. Gusto kong ibahagi sa iyo ang kwento ng isang pasyente ko. Tawagin natin siyang Kuya Edgar. 55 taong gulang, mahilig sa lechon, inihaw na baboy at mga dilatang corned beef sa umaga. Halos walang kinakain na gulay. Sabi niya sa akin, "Dok, matagal na akong may almoranas. Siguro mga 5 taon na minsan may dugo pag dumudumi ako. Pero sanay na ako. Pinapahiran ko lang ng ointment at nawawala naman." Pero nitong mga nakaraang buwan, napansin ng asawa niya na bigla siyang pumayat ng husto at lagi siyang namimilipit sa sakit ng tiyan. Nang ipasuri namin ang bituka niya sa pamamagitan ng colonoscopy, nakita namin ang isang napakalaking bukol na halos bumara na sa buong daanan ng dumi niya. Hindi ito almoranas. Stage 3 colon cancer na pala at kumalat na sa mga kulani niya. Kinailangan siyang operahan agad para putulin ang malaking bahagi ng bituka niya. Umiyak si Kuya Edgar at sinabi niya, "Sana pala hindi ko na biniwalala yung dugo at tigas ng dumi ko noon." Yan ang kwentong gusto kong hindi mangyari sa'yo. Gusto kong maintindihan mo kung ano ba talaga ang nangyayari sa loob ng katawan mo. Ang ating colon o malaking bituka ay parang isang mahabang tubo na ang pangunahing trabaho ay sipsipin ang tubig mula sa mga natunaw na pagkain para mabuo itong dumi bago ilabas. Ang bituka natin ay dinisenyo para mabilis ilabas ang mga dumi at lason na ito. Pero dahil sa kakulangan sa fiber at tubig ang dumi, ay nagtatagal sa loob natin. Nagiging matigas ito at dumidikit sa mga gilid ng bituka. Ang mga lason at chemical mula sa mga prosesong pagkain at sunog na karne na matagal na nakababad sa bituka mo ay nagdudulot ng iritasyon at pamamaga sa mga cells nito. Sa paglipas ng panahon dahil sa patuloy na iritasyon, nagkakaroon ng maliliit na bukol na parang mga kulugo na tinatawag nating polyps. Sa simula, ang mga polyps na ito ay hindi cancer. Inosente lang sila.
Pero kung pababayaan mo at patuloy ang maling diet mo, ang mga polyps na ito ay pwedeng magbago at maging malignant o cancer sa loob ng 5 hanggang 10 taon. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga na maagapan habang polyps pa lang, dahil madali itong tanggalin at hinding-hindi na magiging cancer pa. Kung i-ignore mo ito, lalaki ng lalaki ang tumor, bubutasin ito ang bituka mo at kakalat ang cancer sa atay at baga mo. Kapag nandoon na napakaliit na ng tsansa na mabuhay pa. Kaya ano ang kailangan mong gawin na yon para maprotektahan ang bituka mo at maiwasan ang nakakatakot na sakit na ito? Una at pinakamahalaga, punuin mo ng fiber ang katawan mo araw-araw. Ang fiber, ang parang walis na naglilinis sa loob ng bituka mo. Tinutulungan nito na maging malambot at buo ang dumi mo, para mabilis itong lumabas na hindi nang-iipon ng lason sa loob. Saan nakukuha ang fiber? Sa mga gulay, prutas at whole grains. Kumain ka araw-araw ng papaya, saging kangkong, pechay, malunggay at oatmeal. Kung hindi ka mahilig sa gulay, kailangan mo nang pilitin ang sarili mo dahil ito ang pinakamabisang gamot mo. Pangalawa, kailangan mong lunurin ang sarili mo sa tubig. Walang kwenta ang fiber na kinakain mo kung kulang ka sa tubig. Magiging parang semento lang yan sa loob ng tiyan mo na mas magpapatigas ng dumi. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw, lalo na pagkagising mo sa umaga. Uminom ka agad ng 1 o 2 baso ng maligamgam na tubig para magising ang bituka mo at mag-umpisa itong gumalaw. Pangatlo at ito ang pinakamahirap, pero kailangan iwasan mo na ang madalas na pagkain ng processed meats at red meats na sunog. Ang mga hotdog, tocino, longganisa, hamon at spam ay puno ng mga preservatives at nitrates na kapag naproseso sa loob ng tiyan natin ay nagiging chemical na nagdudulot ng cancer. Ang mga inihaw na karne na sunog ang balat ay may mga carcinogens din. Hindi ko sinasabing huwag ka nang kumain nito habang buhay, pero limitahan mo na at huwag gawing pang-araw-araw na ulam. Pang-apat, huwag mong pipigilin ang tawag ng kalikasan. Kapag naramdaman mo na kailangan mo nang magbawas, pumunta ka agad sa banyo. Kung sanay ka na pigilin ang dumi mo dahil nasa labas ka o nasa biyahe, mas lalong sinisipsip ng bituka mo ang tubig sa dumi, kaya pagdating mo sa bahay, matigas na ito at mahihirapan ka ng ilabas. Pang-5, ugaliin ang regular na ehersisyo kahit paglalakad lang. Kapag gumagalaw ang buong katawan mo, gumagalaw din at sumisigla ang mga muscles ng bituka mo, kaya mas mabilis nitong naitutulak ang dumi palabas. At ang pinakahuli na nagliligtas talaga ng buhay. Huwag matakot, magpasuri sa doktor. Kung nasa edad 45 ka na pataas o kahit bata ka pa pero nakakaranas ka ng mga warning signs na binanggit ko, kailangan mong magpa-colonoscopy. Ang colonoscopy ay isang simpleng procedure kung saan papasukan ng maliit na kamera ang bituka mo habang tulog ka para makita kung may mga polyps ba sa loob na kailangang tanggalin agad. Meron ding simpleng fecal occult blood test kung saan susuriin ang dumi mo sa laboratorio kung may nakatagong dugo. Napakamura at napakasimple nito kumpara sa milyon-milyong gagastusin mo sa chemotherapy kung umabot ka sa cancer. Sinasabi ko, ang lahat ng ito hindi para takutin ka at bigyan ka ng anxiety. Sinasabi ko ito dahil totoong nangyayari ito araw-araw at gusto kong maging ligtas ka. Ang katawan natin ay magaling magbigay ng signal. Ang sakit sa tiyan, ang dugo, ang hirap sa pagdumi. Lahat ng yan ay mensahe ng katawan mo na humihingi ng tulong. Pakinggan mo ang sarili mo ngayon din. Kung aalagaan mo ang bituka mo, aalagaan ka rin ito ng mahabang panahon. Makakakain ka ng maayos, makakatulog ng mahimbing, at mabubuhay ka ng walang bitbit na kaba sa dibdib. Paalala lang muli, bago tayo magtapos, na ang lahat ng impormasyong tinalakay sa video na ito ay para lamang sa pangkalahatang edukasyon at pagpapalawak ng kaalaman. Hindi ito kailanman dapat maging pamalit sa propesyonal na diagnosis medikal na payo at tamang gamutan na galing sa inyong lisensyadong doktor o gastroenterologist. Kung nakakaranas ka ng kahit anong kakaibang sintomas, lalo na kung may kasamang dugo at matinding sakit, huwag kang mag-atubili o mahiya
na magpakonsulta agad sa pinakamalapit na ospital o klinik sa inyong lugar. Ang maagap na pagtuklas sa sakit ay ang pinakasiguradong paraan para gumaling. Maraming salamat sa inyong panunood at pakikinig. Ingatan ninyo ang inyong mga bituka, kumain ng tama, at nawa ay maging malusog kayong lahat. Hanggang sa muling pagkita natin para sa isa na namang makabuluhang usaping